i-rate natin yung sarili natin from 1 to 10, 10 ang highest, gaano ka ka-daring sa life? Hindi naman din, Sumagot ka na lang! Ang dami mo sinasabi, nakakairita na. Ano Alam kasi? mo, isa lang May ang jowa ibig sabihin yan. kung hindi mo masagot ng yes or no, may jowa ka. Di ba yun lang yun? Reckoning that you're expecting will happen. Ayoko na, part 2 na lang. May potential ka mag-host, ah. Pwede. Oo. Alam Ang mo, galing mo mag-host. Nako, Cheska. Alam mo, Patay! alam mo, ay, bumati ka pa. No. Joke lang. Alam mo, buti na lang talaga, bihira lang ako umabsent sa Oo, Triggered. bahala ka. Kasi nakakakaba yung mga umabsent. Tapos yung mga guest host, laging palaban. Tinan mo si Mark, Oo. tapos si Hailey. Galing, Tinan mo galing. si Royce. Nako. Guys, Abangan nyo to. Kanina ko pa hinihintay ko sinong guest natin ngayon. Kasi puro tayong host lang yung nag-uusap dito eh. Welcome to Triggered! Kasama wala ako, host. Welcome din sa akin kasi ano eh, nagbabalik pa din ako dito. Hindi pa din ako nagdi-disappear. Grabe. Grabe. At syempre, shout out and maraming salamat sa The Coast Cafe. Located din dito sa 815 Banawe Street, Santa Mesa Heights, Quezon City. And follow their all of their social media pages at The Coast Cafe. Yun. Thank you so much for having us. At syempre, shoutout naman sa guest host namin, na si Hailey Dizo. Napakaganda naman talaga, Yes, oh. thank you so much for having me for the fourth time. Yan. Yeah, kain lang kayo Oh, dyan. kain Wow. Bakit? Nauna na kayo? Pero okay yan. Kailangan natin tikman kung gaano kasarap yung pagkain dito sa The Coast Cafe. Yes, ang diba? food na naihanda sa amin ay truffle fries. Wow. Meron pang big cheese pizza. Wow. And meron pang lasagna roll. Wow. And lastly, itong cheesecake. Yun. Slice. Cheesecake slice. Asan ba? Dalawa pala. Dalawa. Ito, cheesecake slice. So parang merong ube flavor tsaka merong Cheesecake. classic cheesecake. Yes. Okay. I'm so excited. Yun. Ang sarap magtrabaho ng kumakain ka, Yes, no? of course naman. Ano, tikman muna natin? Tikman muna natin. I think bago yan, introduce naman muna natin tong ano. Actually, Ano ba tayong guest? Yung guest kasi natin, kumain niya agad eh. Nagulat ako nung sinabi natin, welcome back to, sumabay din siya, Triggered. Ay, si host! Bumulong ako kita. Sabi ko, kasama na ba ako dito? Kasi kakain muna ako. At syempre, Eka, oo, pre, kita ka na, pero sige, kain Oo ka nga lang eh. dyan. at syempre, ang guest namin for today ay si Royce Cabrera. Yes. Napakagwapo at Pakita mo napaka-sexy. naman, sila. Talaga. Pakita Pakitaan mo, mo sila. naman. Pakita mo, Ay, sila. ay, 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 ay. Mamaya na yun kasi pag-get natin. Patikim lang, patikim. Panood muna sila. Pre, Mamaya. mag-fight ka, pre, podcast Sorry to kasi newbie. So mamaya na yun. Mamaya na. Mamaya tayo sa exciting part. Yes, Okay, okay. stay put muna sila dyan. Ayan. Okay. Kamusta naman yung pagkain since nauna ka na? Brad, Yung fries pa lang yung inaano namin. hindi, kasi nandyan lang ako sa baba kanina, tapos nakita ko, nandito kayo, kumakain kayo. So sabi ko, baka pwedeng sumama na. Ah, okay. So, hindi talaga nakaskip na so mag-guest hindi- siya. Oo. Talagang nakita niya lang inamoy niya lang yung pagkain. Oo, naglalakad siya dun sa Dito kalsada. pala ako sa Coast Cafe. Wow. Yes. Uy, may podcast dun, no? Saling ako. Ayan mismo, sakto eh. Very Gutom pa Royce naman ako, yun. inabutan. Hindi, pero syempre, thank you sa pag-imbita sa akin dito. Ayan. Finally, natuloy din kasi ilang beses na, mag-guessing, di ba Busy dapat ka dito? kasi masyado eh. Hindi, you know naman. Wow! English! Hindi, syempre, may mga trabaho lang tayo, di ba? So, and finally, napunta ako doon itong Coast Cafe kasi ito nga, kanina gusto ko ng lantakan eh. So, pwede na ba yan? Yes, let's go and try na Oh, natin sige. yung food. Pwede na. Pero, eto, gawin natin. Peko? May twist. Oh. Titikman nyo lang yan kapag nasagot nyo na yung what triggered today. Wait lang. Bakit? Wait lang, sabi sa akin kanina, pwede kumain habang nag-uusap eh. Hindi. Kaya nga. Ganon. Kailangan mo Yung na rules. sagutin. Naiba na yung rules. Ganito Oo. dito. So, kung gusto mo na kumain, mauna ka na. Oo. So, Hindi, wala ka sige. na. Pero eto, Una na kayo.
bilang talagang kasi iniisip namin sa'yo talagang serious actor, tapos parang as in, sana naman bigyan mo naman kami ng what triggered you today na yung malaman naman, wag mo naman kami bigyan ng traffic, ng ano. Oo. Ano naman, yung may mapupulot naman kami na yung na-trigger ka talaga. Na yung mostly kay Royce lang nangyari yung gano'n. Okay. Siguro, yung makapag-triggered sa akin, ito tanong ko talaga bakit walang vowels yung triggered? Yun talaga. Kasi nung sinabi na may triggered ako, asa nga yun? Ba't walang triggered? Ganon. So doon pa lang na ano na ako, paano ko babasahin to? Guys! Welcome to Triggered! Oh my God! Kasi nga gano'n ka, Triggered, di ba? Most creative ka, gano'n. most creative answer. So, do- I Kaya know. nga. Si Royce lang ang makakasabi So yung gano'n. pala First time talaga ko marinig triggered na yun, ako. Diba? Di ba? Kaya nga give ko sa'yo yun, pre. Diba? At isa pang natitriggered ako. Nang OC ako dito Alisin ko na itong tissue Yan, para sa'yo. Yan. Oh, ang dami na nun. Pwede na ako kumuha. Alam mo, sige, kain ka na dyan, pre. Binigyan mo kami ng palaisipan kasi hindi ko Totoo. rin ever naisip tanungin bakit walang vowels yung trigger. Kaya Di nga ba? eh. Ako actually, akala ko dati tinatamad lang silang i-type, kaya gano'n na lang. Oo, para cool kami, no? Ako naman, akala ko walang available na ibang username. Ganun. Kaya para, diba? Taken na yung may Oo, vowels. nagamit na siya baka- before. Oo, okay. Pwede. Pero, alam mo, share ko lang din, like, meron akong event. Ay, sige, ito na lang yung what triggered ko. Oh, go. Okay, Happy nice. naman yung akin. Kasi, pumunta ako basta may event ako na pinuntahan. Tapos, nakamit na naman ako ng casual viewer ng Triggered. Oh. Like, yung nag-approach sa akin na hindi niya ako kilala sa AOS or whatever. Ang una niya sa akin bate is, nanonood po ako ng Triggered. Triggered. So parang Wow. nakakaano lang. Parang, lagi ako nagugulat kasi na may mga, nami-meet ako Oo. na viewers talaga ng Yes. Triggered. Kasi minsan napapaisip ako na, meron ba talaga mga nanonood Nanonood. sa amin? Like, totoo ba itong mga nagko-comment? Minsan may mga ganun akong thoughts. So the fact na meron ako mamimit na mga tao in the wild, in real life, na yung mag-share pa sila sa akin nung yung episodes na favorite nila or nami-miss na daw nila si Vince or si Jeff na kailan na daw babalik sa Triggered, ganyan. So parang, okay, meron pala talagang sense yung ginagawa namin. Yes. Meron Grabe, talagang nakaka-proud. mga nanonood. And guys, malapit na kami mag 100 episodes. So, like, Yes. wow, amazing. Wow, Wow, congrats. 100. Dati pinapangarap lang natin to. Oo And nga. isa pang pangarap ko siguro is yung makompleto ulit tayong 5 na Correct. Sana. Triggered. Sana. Totoo. Malapit na yan. Yes. Kaya Ayun. kompleto tayo, malapit na yan. Yun yung trigger ko. Wow, kasali? Sorry. Sorry, nadadala ako. Sorry. Nadadala ako. Sorry. Ikaw. Jeff, kabahan ka na. Meron Oo, ding ako malaki ng babalik na trabaho. sa'yo. May malaki din yung Ikaw ng katawan mo. trabaho. Ako, tanggap ko na guest host lang Parang eto, inaano niya na regular host siya. Oo nga, Nako, nagtitiyasin nakaka- ako. Nadadama ko lang Okay, kayo naman guys, para Ikaw, makakain na kayo. Vince. Thank you. Salamat. Si Vince ang tanongin natin, what triggered you today? Ay, ikaw muna. Ako muna. Turuan pa sila. Ako, what triggered me today, it is a happy trigger actually. Kasi I've been going around the world lately, to be honest. Slay. Different places, different countries. And parang ang bilis nang nangyayari sa akin na nakakalimutan kong mag-pause and mag-sit down kung ano na yung nangyayari sa ibang tao na nakapalibot sa akin. And then, out of nowhere, my tita, which is my nanay, hello, Nay, nag-message siya sa akin na sinabi niya lang, Nanak, huwag mong kalimutan magpahinga. Kung gusto mo namimiss mo yung lutong bahay, gagawan kita. Kung busy ka at hindi ka makakapunta dito, papadeliver ko na lang sa'yo. And that made me realize how important my family was. Kasi doon ko naramdaman na, oh my God, oo nga pala, bakit yung life ko, punong-puno siya ng trabaho na nakakalimutan ko na sometimes kung ano yung pinaka-importante sa akin, which is spending quality time with my family. So after this episode, I will go home sa bahay namin and eat lutong bahay. Woo! Yay! Love! Patikim naman ng lutong kapitbahay dyan. Ako naman, ikaw. siguro yung medyo, konting inis lang naman. Okay lang Sa yan. sarili ko, na nakalimutan ko i-edit yung content ko na ipopost ko dapat today. Okay. Yun yung isa siguro sa mga nakakainis. Na parang mas lalo kang mape-pressure na, shit, kailangan ko itong gawin, ganyan. Yeah. Oo, kaming na
instead of na ginawa ko na lang siya last night. Wala, yun lang naman. Okay, nakakainis talaga yan. Oo. Kasi parang nade-derail lahat ng, yung mga next mo pa na ipopost, parang lahat na Oo. move na tuloy. Oo, mayroon tawag dyan, di ba? Yung mamaya na... Manyana habit. Manyana? Yun, di ba? Correct, yes. Yun ba yun? Tama Yes, po ba manyana kami? habit. Manyana habit. Oh, yan, nakasagot na ako. Pwede Tama, na. tama. Kada mamaya mo ng mamaya, hindi mo na siya magagawa. And then Yes. last minute na lang talaga, di ba? Ayun. Tama. Sarap nung truffle fries, ah. Actually, favorite ko yung truffle fries. So wait, tikman muna natin yung lasagna. Masarap. Ay, natikman na pala ni Royce. Royce, kamusta yung lasagna, Royce? Kasi hindi nyo pinapansin yung ano, ang sarap kaya. So ako, parang kaya mo na. Tikman ko din siya. Tikman na natin. Yan, tikman natin. Tikman ko na. Ang sarap. Ayan, yan. Malinam na. Solid, malin. Ito yung sauce niya talaga. Kasi ano yung lasa mo yung onion and yung wow, chef. Kaya nga. Oo parang tsaka sakto yung bake niya eh. Parang mga 15 to 16 minutes. yun. Ah! Well, wow! Pwede ba namin i-confirm yun kung tama yung mga pinagsasabi ni Royce? Tsaka yung truffle sakto yung timbang nung pag ano ng mga powder Parang mga 33 grams yung nilagay na. Yes. Alam mo, sobrang matikuloso ni Royce sa pagkain. Ngayon ko lang nalaman. Pero kilalang kilala si Royce sa pagiging matikuloso din pagdating sa pag-act. Yes, Diba? naman talaga. So, Royce, eto na. Pasukin na natin ang Anong papasukin? topic natin ngayon. Ay, anong papasukin natin? Yung topic. Yung topic. Correct. So, yung topic natin ngayon, dahil kilala si Royce na somewhat sexy actor. Di ba ganyan? Somewhat? Kayo na- Somewhat, pero hindi actually. Kayo naman, hindi naman. Hindi naman. Pakita naman dyan. Ayun. Kung i-rate natin yung sarili natin from 1 to 10, 10 ang highest, gaano ka ka-daring sa life? Hindi Sa mo na, life? yes, hindi mo na sa pagiging, kasi mostly sa pagiging aktor, alam na, di ba? Sa life muna. Like, gaano ka ka-daring? Siguro last natin si Royce. Let's start with you. Go, kaya. Gosh, ano ba? Grabe I mean, ay wala. Ay, no. Wait lang, wait lang. Ano ba? Siguro, 7. 7. Mga ganon. I think 7. Sana mas mataas pa, pero kung i-analyze ko talaga yung sarili ko ngayon, parang 7. Okay. Pero bakit mo nasabing 7? Anong basihan Like, mo ng pagiging daring? 6, 7. Six. Wow! Shit! Young! Uy, grabe, youthful, Yeah, friend! Seven. Gen Z. Siguro nasabi kong 7 lang kasi, well, introvert kasi talaga ako and parang mahirap talaga sa akin to put myself out there. Pero I'm trying. Correct. So, hindi ko naman masasabi na parang below 5 ako, pero wala pa rin ako dun sa parang yung as in, I really dare to do yung mga outside of my comfort zone. Lagi akong may reservations or I have to really talk myself into doing certain things na I'm uncomfortable with or I'm scared of. Yeah. So, siguro 7. 7.5. But you ganyan. know what? I feel like, nandyan ka sa range na yan because natatandaan ko, you were very uncomfortable dancing. But you were Yeah. part of, Uh-huh. di ba, Stars Yeah. on the Floor. So, yun yung mga Thank you. first step na I think very daring sa'yo, love. Oo. Hindi naman kasi ibig sabihin ng daring is showing Oo. skin. Hindi lang naman yun yung ibig sabihin niya. It goes far from that. So, I really do feel like you're around that. 7. yes. May potential ka mag-host Pwede. Oo. No? Alam mo, Galing mo mag-host. Galing eh, Nako, no? Cheska! Patay! Patay! No. Joke lang. Alam mo, buti na lang talaga, bihira lang ako umabsent sa Oo, Triggered. Kasi, bahala ka. kasi nakakakaba yung mga umabsent. Tapos yung mga guest host, laging palaban. Tinan mo si Mark, Oo. tapos si Hailey. Galing, Tinan mo galing. si Royce. Nako, Guys, abangan nyo to. Kanina ko pa hinihintay ko sinong guest natin ngayon. Kasi puro tayong host lang yung nag-uusap dito eh. Kaya nga. Ano ba yung Oh, guest? asan na ba yung guest? Wala ba? Ay, no. Kain muna tayo. Okay. Jeff. Okay lang yan, Jeff. Ako bahala sa'yo. Pag-cut nito, Parang Jeff. kakausapin ko. Ikaw naman. Gano'n ka ka-daring? Ko sakto lang din ako eh. Mga nasa 7 lang din ako eh. 7. Na parang,
ano pa din ako, parang masasabi ko pa din sa sarili ko na medyo may pagka-conservative pa din ako pagdating sa life and Or sa... di lang naman conservative, I mean, cautious. Cautious, Yeah. yeah. Right. Ako same. I feel like I'm near 6 or 7 also. I'm between those lines. 6, 7. Tama na. Oo. Kasi I'm starting to do things that are Or very outside. outside of my comfort zone also. I've been doing a lot of work na hindi yun yung usual ko na ginagawa because I kind of feel like yun yung mga weaknesses ko. But then I realized na once you're trying to do it, dun ka natututo eh. Experience is always the best teacher. So, hindi Yeah. mo alam talaga kung kaya mo or hindi mo kaya, kung hindi mo siya gagawin. So, yeah, I feel like I'm between those lines too. Ayan na! Ito na ang pinakahinihintay kong sagot. Royce! Gaano ka ka-daring? Bilang host. Bilang host? Salang na pala dito. Ako siguro, 1 to 10? 10. Ang dali, no? 10. Ma-drop! 10. Ma-drop! Ten. Ay! 10 talaga. Like 10 as talaga, in, kasi- masasabi mo na 10 talaga. Kasi ako, I always... Wow! Hindi, pwede magmura dito. Pwede. Tre. Oo. Sige, labas mo yan. Hindi, ako para sa akin 10 talaga. Kasi gusto ko lagi lumabas sa comfort zone ko eh. Yes. Gusto ko lagi matuto ng bago. At kung hindi ko ibibigay yung 100% best ko para sa bagay na yon, feeling ko laging may alanganin akong hakbang eh. So, di ba, sugal lang. Talon lang. Hakbang ako, talon lang. Pag lumagapak, hindi bawi. Pagkatalong ko, nakatayo. Nanalo. Totoo. Di ba? Yes. Pasok, Penyong Fries ah. Trouble that. Totoo yun ah. Diba? Knowing Royce, siya talaga yung isa sa pinaka-experimental na taong kilala ko. Hindi lang sa pagiging aktor, kasi alam naman natin, ang dami niyang genre na ginagawa. Yeah. Which, sa lahat, nag-excel siya. Di ba? Tapos, yung personality din niya, pag nakita mo siya as an actor, you won't even think na he's very comedic. Pero in person, ganun siya. Kaya, yes. I feel like nandun ka. Alam mo talaga, pwede ka mag-usap. Kasi yung the way you describe... yes. Yeah. Yeah. Fist bump, fist bump. Fist bump. Ay. Ganda ng briefing natin kanina. I know, I Kuwang-kuwa know, mo, I know. kuwang-kuwa mo. Tsaka, ewan ko, feeling ko, lumalabas din talaga kay Royce yung pagka-risk taker niya. Correct. Tsaka, alam mo yun, kung gaano siya kadisiplinado, mahilig din siya mag-gym, ganyan. So parang nag-reflect din siya sa career niya. Correct. Totoo yun. Kung gaano siya ka-motivated. Kasi di ba, sabi nga nila, Ano? Alin yung sabi nila? time Ano is yung gold. Time is gold. Tama naman. Time is gawin mo yung mga bagay. Oo, mag-try ka lang na Yes. mag-try kasi nga, Tama. limitado lang ang oras natin sa mundo. Totoo. Mismo. Pero dahil sinasabi mong 10, like as in kapag may mga, I'm sure meron namang mga work opportunities na dumadating sa'yo na medyo outside of the box or yung mga hindi mo pa nagawa ever, like talon ka agad. Wala kang, Pag-aalinlangan. Okay. Specifically sa work, Sa career. Muna tayo. Sa career muna tayo. Okay. Pag-usapan natin sa career Sa muna. career. Okay. Okay, kasi ako, as an actor, minomotivate ko talaga yung sarili ko na gumawa ng iba't ibang genre. Kasi mas dun ko nabibigyan ng pagkakataon na talagang out of the box yung magawa kong bagay. Ano na nga ulit yung tanong? Bakit? yun yung, Ano yung pinaka-daring na move na ginawa mo sa career mo? pinaka-daring. Ganon. Yung pinaka-daring na ginawa natin sa career natin. Yun. tayo Yun, lahat. O yes, sige. tayo lahat. Pero sige, Tayo start lahat. tayo kay Royce kasi siya na yung nagsasalita. Pinaka-daring? Shit. Hindi ko kasi alam kung paano yung timbang ng daring eh. Like daring sa role or daring sa pag-decision? Pinaka-daring Sige, sa role para muna. sa'yo na lang. Ano yung pinaka-daring Kasi kung para usapan daring para sa role, talaga may nagawa ako. Pwede ba sabihin yung title na Fuck Boys? napanood ko to. 2019 sinimula. Sobrang Daring galing mo talaga dito. yon. Na talagang all out kami doon. Correct. Kasama ko si Si Kokoy. Coco and the late Ricky Davao, Miss Yayo Aguila. Talagang daring yung ginawa namin ni Coco doon. Pero kung decision making naman sa career, I think mas yun. Yes, mas doon yung tayo. daring na ginawa ko is yun yung binigay ko na sign sa sarili ko na kapag natanggap ako dito sa Fuckboys as lead,
itutuloy ko to, ilalaban ko to pagiging aktor. Kasi may plano na ako na pagka-graduate ko, magkatrabaho na ako Correct. sa ibang bansa So medyo maganda na yung nagiging latag nun. Pero sinabi ko sa parents ko, parang teka lang, kasi parang may hinihintay pa ako sa Pinas na laban na kapag napili ako doon, mas pipiliin ko over this. Na dito, pwede sana akong kumita ng Tsaka yun, diba? Bigger. Ng Yun, fresh. sure, na yun. monthly. Oo, Yes, diba? sigurado monthly. yun. Pero ito, babalik ako dito para makipagsapalaran ulit na. Pero anong work dapat yun? Yung... Engineer sa Saan? kasi yun yung Saang tinapos country? ko sa Singapore. Wow. Yung family mo ba ay nandun? Or may family ka ba Kasi doon? Singaporean kami. Or Hindi, joke lang. Singaporean? Joke lang. Naniwala Pinoy kami, na ako Pinoy, eh! Pinoy siya. Pinoy. Nagkatrabaho lang yung parents ko sa Singapore that Singapore. time. So marami silang mga connection okay. kakilala na Yes. pwede akong ipasok na makakatulong. Like, hindi pa naman 100% sure, pero alam mo yun, may paraan Mataas May yung paraan potential. na pwede sana. Pero hindi yun yung tinuloy ko kasi nga, alam nyo kasi, pursuing our passion, para kang having a relationship to someone na parang dahil dito ka masaya, gagawin mo kahit na hindi ka sigurado. Totoo. And then parang pag wala ka makuha ang trabaho, parang medyo nag-aaway kayo, toxic. Totoo. Tapos biglang pag medyo lumalay na yung loob mo sa kanya, lalambingin ka ng konti, magkakaroon ka ng trabaho ulit, Totoo. tataping ka, tapos mag-aaway ulit, Just di ba? enough para hindi ka Oo, kumawala. Kumawala. So parang ganun Napaka-toxic naman yan. Pero yun talaga. That's Diba? Ganun reality. talaga, That's diba? reality. Yeah, Totoo. kaya reality. kung paano mo i-handle yung passion mo, yung craft mo, is parang paano mo rin i-handle yung relationship mo to someone. Correct. Na parang, paano ko to kailangan Yeah. saintindihan? Oo. Kasi ito yung nagpapasaya sa akin, pero ito rin nagbibigay ng anxiety sa akin minsan. Totoo. Reverse psychology ko nga minsan, no? Ayoko na magtrabaho. Para lambingin ka. Bilang lalambing. Para magkaroon ka ng trabaho. Mag-aano Para na ako. magkatrabaho. Ayoko magtrabaho. Napaliw na. Ayoko na mag-artista. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Uy. Problema, lumaban din. Ako, huwag naman sana. Huwag naman. Huwag naman sana. Reverse psychology kami. Ang no? ending yung trabaho na yung nakipag-break sa'yo. Ayoko din sa'yo. Oo, kailangan mo lang talaga Miss balance. Hazel, joke lang yun. Joke lang yun. Joke lang po yun. Ako, gusto ko. Mahal na mahal ko tong mga Sige nga, ikaw. Ano yung most daring decision na ginawa mo sa career mo? most daring. Di ba PBB? Oh, yun. Actually. Medyo malala yun, knowing na komportable naman ako dito sa outside world. Pero wala, naniniwala din ako dun sa sinasabi ni Royce na parang kailangan mo talaga mag-step out sa comfort zone mo para mag-grow ka Like, kailangan mo i-force yung sarili mo sa mga bagay na ayaw mong gawin para ma-experience mo yung mga bagay na hindi mo pa nakakanasan. Mismo. And I think isa yun sa mga never kong pinagsisihan sa mga desisyon ko sa buhay. Na pumasok ng bahay ni Kuya kahit alam kong mahirapan ako, na alam kong nagugutumin ako doon. Alam mo, yung isipin mo, Yung diet mo, yung no? diet ko, change lifestyle din talaga 2 months ako nandun. So para sa akin, very napakagandang learning experience nun. Nung pumasok ako sa bahay ni Kuya. Kasi iba din talaga yung pananaw ko sa lahat ng bagay. Isipin mo doon, nagbabasa nga ako ng libro Hindi naman talaga ako nagbabasa ng Which libro before hindi. Sa'yo ako. So parang, alam mo yun, yung, Maristela, pumasok ka ng conversion room. Hi, Kuya! Ikaw, love. Ako, siguro yung the fact na pumasok din ako ng showbiz, yun pa lang, yun na yung isa sa Yeah. pinaka-daring din na decision na ginawa ko sa buhay ko. Kasi naka-enroll na ako nun overseas. Like, I was supposed to go to the UK na to study. Tapos, sumali ako ng singing contest. Di ko naman in-expect na abot ako hanggang grand finals. Tapos na kukunin ako ng Sparkle, ganyan. So, the fact na I did that is sobrang wala talaga sa plano. Kasi yung family ko din talaga were very academic. So, very clear-cut din kami na, okay, magtatapos ka mag-aral. May path na talaga. Oo, ito yun, mag-work ka dito, like ganyan-ganyan. So, yung kumawala ako doon is sobrang laking parang ano to, bakit sobrang laking change. Yes, exactly. Pero siguro isa pa na naisip ko na daring din is siguro nung pumasok ako sa teatro. Nice. Kasi that was my first ever opportunity to act.
Kasi, di ba, syempre, galing ako sa singing contest, so talagang nakilala naman talaga ako na singer at yun naman talaga yung regular kong ginagawa. So, nung nag-theater ako, naalala ko pa yung, ano yun eh, hindi siya galing sa Sparkle, yung audition. Like, nagpa-open audition sila, tapos, wala akong sinabihan na mag-audition ako. Kasi nga parang, syempre, di mag-jinx. oo, para di and also, yung nakakatakot na yung parang pag na-disappoint ka kasi, at least sarili mo lang yung disappointment. Walang Hindi mo na experience, kailangang i-manage yung disappointment ng parents mo kasi syempre masasad din sila pag di ka nakuha or whatever. So, naalala ko nung nandun na ako sa audition, tapos nung callback specifically, tapos syempre ang mga kasama ko na dun is yung iba veteran na or yung iba talagang napapanood ko na talaga on stage kasi I really watch naman talaga Nice. Philippine theater. Tapos nung nandun ako, I remember pa messaging a friend na uwi na ako, parang hindi ko kaya, natatakot ako kasi knowing na yung pagdating ko dun parang lahat yung nag-warm up na for yung mga acting warm up, nagaganon or like kasi naalala ko ng callback, ang una dance callback. Tapos parang ang instruction sa amin, mag-warm up na magsarili. Tapos parang yung iba, alam na nila agad yung gagawin Magsarili ka nila. na. Yung as in, nakikita ko sila na marunong sila kung paano mag-prepare Hindi for nakikita. a callback like that. Tapos ako, as in, wala akong alam. Tapos parang, pinush ko na lang talaga na, alam mo, andito na ako eh. So, I'm just gonna do my best. Bahala na kung hindi makuha, hindi makuha. Kung makuha, edi Yeah. lovely. Tapos, ayun, tapos nakuha ako. Tapos, ayun, hindi ko lang Pero The lupit rest mo. is history. Lupit mo umarte. Thank you. Sobra, Tia. Actually. Tapos Sobrang the fact lupit mo. na yung role pa na yun is drug addict. Drug addict yung role ko. She had AIDS. Tapos it was Mimi in Rent. So it was 90s New York. So yun. Yun, ang galing lang. First time ko yun umart. Wow. Napanood ako ni Vince, in fairness. Thank you, Vince. Suabe. Galing, Ayun, galing. Yun siguro. Galing. Or ayan, talking about, yung role mo dyan, ano yung role or project na kinuha nyo kahit na alam nyo na medyo ma-judge kayo ng tao or magiging very controversial siya? Meron ba kayong mga ganon? Meron ba tayong mga ganon? Ikaw, Vince. Parang wala pa naman. Sa mga Wala pa. roles na natanggap ko, parang wala naman sa... So far, aligned pa siya sa ano mo. Sa kung ano Parang talaga yung pinaka malalang atang natanggap ko, baliw ako eh. ito yung... I remember yan. this. Which, parang sa akin, solid naman siya. Experience. Galing mo doon, pre. Panood kita doon. Pero, Away si Vince. siguro ano din naman, siguro dito ko din na-realize na kung may mag-offer sa akin na tingin ko mas-stretch ako as an actor, ganyan, tatanggapin ko talaga. Kasi wala eh, parang after everything, parang life is too short eh, na hindi mo subukan. Tama. So para sa akin, willing na willing ako. Kayo? Oo, sa kanya eh. Huli natin si Royce. Ako meron, I had this one international film and yung character ko was a pregnant woman. I've never been pregnant, so I don't know how it feels. Diba? And aside from being pregnant, meron akong isang anak. So, ang hirap i-portray ng isang bagay na hindi mo pa na-experience, di ba? Oo. Yun yung challenging talaga sa pagiging actor. Like for example, ganyan, baliw ka, drug addict ka. Ang hirap kasi niyang gawin, lalo na hindi mo siya na-experience kasi merong mga taong nandun sa position nila na yun and alam nila kung paano. So pag nakita nila na ganun yung ginagawa mo, they might judge you na bakit ganyan yung sa tingin nila na... Tsaka hindi kasi siya emotion. Hindi lang emotion yung pretend mo. Physical Exactly. circumstance Yes. kasi siya na kailangan mong isipin paano may portray. Totoo. So I had to ask my cousin kung paano maglakad yung pregnant woman, ano yung mga mannerism nila. Like, you don't even know it, pero tinatouch mo yung belly mo most of the time, like pinapakiramdaman mo kung gumagalaw. May mga ganun sila. And then hindi lang ako basta-basta pwedeng umupo. Meron daw proper seating talaga kasi you can't sit na agad-agad kapag pregnant ka. So, nung time na yon, nung tinanong nila ako kung okay lang ba na kunin ko yun, talagang I asked myself kung
okay lang ba? Because I was afraid to be judged. Baka sabihin nila, ano bang klaseng aktor to? Ganyan lang, hindi niya magawa. Sa tingin ba niya, ganyan yung buntis, ganyan, ganyan. So nagdalawang isip ako kung kukunin ko ba siya. But then again, my love for acting, mas nangibabaw yon, yung love ko for acting kaysa dun sa takot na naramdaman ko to take that character. So I did it, I studied it, and fortunately it was okay. Kaya yun yung para sa akin na medyo nakakatakot sa mga ganitong klaseng characters. But yeah, yun yung kagandaan sa pagiging actor. You get to portray things na yung kung ano yung na-experience ng ibang tao even though you never experience it yourself, di ba? Siguro yung role na dapat hindi maayos yung itsura ko, parang talagang galing talaga sa wala ganun. Pero paano kasi sa cute kong tong hirap. Ay, hirap. nako. Ang So, hirap, diba? hirap yan, Roy. Gusto nila akong dumihan or talagang ihagad. Hirap na hirap sila. Parang kailangan akong Gets look kita. test Ba ng to? 3 araw. Oh para my lang God, kawawa ka naman, matanggal- nahirapan Ay, joke ka. lang. Gets na gets kita. Siguro, ito seryoso, yung pagganap ko bilang mga gay. Oo, ang galing-galing mo dun, by the way. Kasi may mga friends ako from the LGBT community, lalo na sa industry natin, na may mga iba't ibang take sila about it. Na About syempre, the straight man playing. yes, role, yeah. exactly. Yes. So parang syempre ako as an actor, kung ano ibigay sa akin trabaho, assignment ko yun na gawin at kailangan kong gawin ng tama yun. Correct. Pero syempre, may mga kapatid tayo from the LGBT community na ba't hindi na lang ganun. LGBT So medyo yung sensitive tong topic na to, pero syempre dahil nga may mga kaibigan ako dyan, so somehow, nagko-consult din ako sa kanila kung paano yung tama kong gawin, paano yung tamang galawan sa sistema na gagawin ko na to, which is so far okay naman, nagagawa Yes. ko naman ng maayos ang tama. Correct. And then, mahirap talaga sila gampanan. Lalo na nung gumawa ako ng parang drag race na sa MPK episode na Ang one hirap, time. ang hirap niyan eh. No, pag yung kailangan mo hindi i-break, kailangan mo hindi mag-break. Ang hirap, brother. Talagang medyo method ang ginagawa ko nun para lang mag-stick ako sa boses ko, sa galaw ko. sa Lalo ka tingin na mo. ang deep ng voice niya. Lalaking Lalaking-lalaki siya. Oo, lalaki Di ba? Paano mo gaganapin yun na malambot ka? Ang galing, ang galing. Hindi, pero syempre, depende naman with the guidance of the direct ng mga team doon, di ba? So, tsaka depende. I mean, kung gusto nyo gawin ko dito, kung babayaran nyo ako, pwede ko namang ipakita. May ganun. Pinagkakitaan. Pero pera naman. Pinagkakitaan. Oy, bilang host dito, dapat free mo na lang Free yan. mo ano. sabihin. Host sa ka bagay. dito Oh, regular, oh, diba? pala, nakalimutan Regular ko. host ka dito, Roy. Sorry kasi hindi ako napapadlalas dito eh. Kaya kakabalik ko lang din eh. Pareho kayo ni Vince, no? Medyo matagal kayo nawala. Tagal-tagal tayo nawala eh. Na-busy kami, alam mo naman sa trabaho. Okay, Hirap niya. okay na tayo Okay sa na, career. okay na. Doon na Ay, tayo dito sa... na, tayo sa sa love love. life na lang. Ganda. Sa love life Excited. na. Dito ako excited Oo, sa love sige life. na, eh. Vince. Itanong mo na Ganda. yan. Ano yung pinaka-daring yung ginawa para sa love? Yes. Meron ba kayong na-experience, for example, alam nyo na medyo may hirapan na kayo dito sa tao na to pagdating sa relationship pero tinuloy nyo pa rin? Ay. Yung mga ganong bagay. Yung alam nyo na sa umpisa pa lang, Yes, medyo red yes, flag. yes, and yes, 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 Diba? yes. Parang gusto mo na ni Ter. Ah, sige na, Oo Tele. nga eh. Push mo na yan, Te. Red flag na, tinuloy pa. Red flag na siya. Red flag na siya, pero tinuloy mo pa rin. May mga ganyang experience ka ba? Wait, mauna kayo? Ako, yes. Actually, yung first relationship ko, hindi yun yung typical, hindi yun yung tipo ko. Sobra, as in siya yung total opposite ng tipo ko, ganyan. But then, I realized na yun lang yung mga fantasies natin, yung tipo. You won't really know kung kanino ka mafo-fall or not. But still, I took the risk. And I realized na, hindi naman pala nakabase kung tipo mo siya or hindi. It really depends on kung ano yung relationship nyo or not. Pero I've never experienced yung red flag na siya tapos pumasok pa ako. Wala pa naman akong ganun. So, pagdating sa risk when it comes to love, I think the biggest or the most daring decision that I've ever did was to forgive. Oh, naiyak ko. To forgive. Parang Yes. tinamaan ako dun, It's very hard to forgive. Especially when you were hurt. Grabe, alam ng ganda ng episode na to. Di ba? Feeling ko ito, ano to, minimum 5 million views. I think so. I think Okay. my boyfriend. Yeah. Grabe. Thank you, GMA. Yeah.
Tinamahan ako dun sa ano Yan yung sa To forgive. Forgive, ah. Ako Diba? rin, Yun yung naiyak pinaka ako. din. Actually, siguro sa You know anghang what? nito eh. Naiyak ako sa anghang nito eh. No, you know what? Forgiveness is really like, I think it's one of the most daring things na a person can do. Yes. Meron nga ako nabasa na quote recently na natamaan talaga ako na parang, ay, pinapatamaan ako nito. Yung parang sabi niya na, you are keeping old wounds fresh for a trial that would never come. Na meron kang mga bagay na hindi mo Pinapahilom. hindi mo pino-forgive yung tao na yon or yung sarili mo kasi nag-hope ka pa na yung either makakakuha ka ng justice. Yun, yung parang na makakarma ka or makakarma yung tao na hindi mo ma-forgive. Parang ganun. But you have to accept na sometimes you just have to let it go kasi wala na. Hindi na mangyayari yung reckoning that you're expecting will happen. Ayoko na, part 2 na lang tayo. Okay. Actually, okay na. Ikaw, Roy, sige na. Puro ka ganyan. Yung seryoso, ha? Okay. Yung mic mo, tol. Yung mic mo, tol. Podcast to, pre. Kailangan namin yung boses. Sorry kasi kakabalik ko lang eh. Pinanindigan. Don't worry. Okay lang. Pinanindigan. Hindi. Since I was a child, Nakakainis. Children are, because I believe that children are the future. the future of the children. Okay, ano daw? Hindi, kasi ano ba? Daring. Feeling ko naman in some point lahat tayo dumating sa phase ng buhay natin. Sa pagmamahal, talagang willing tayo isugal lahat para dun eh. Di ba? Parang napagdadaanan naman lahat yun. So yes, nagawa ko yun. Next. Sorry. Hindi kasi ngayon, Dati kasi puro tooth siya ngayon dare na. Tawa naman kayo. Pwede. Hindi kasi ngayon, noon talagang minahal ko ng sobra yung pagiging aktor. Medyo hindi ko nabigyan ng konting pansin yung Karelasyon mo. love thing na yan. Ganun. Oo, Love thing na Kasi, Love thing na yan. Kasi talagang start ako from scratch being an actor. So talagang pinurso ko yun ng mabuti. Na medyo hindi ko na napagtuunan ng pansin yung ibang bagay na kailangan din naman natin para sa sarili natin. But feeling ko, pinaka-daring, yun. Talagang may project akong tinanggihan nun for the person. for the person na to dahil medyo hindi siya kami comfortable. nag-meet halfway na gusto namin mangyari. So, di ko tanggapin. Sige, para sa'yo. Nakakapangina ng loob yun, no? Oo, pero nung mga time kasi na yun, brother, parang alam mo, ito lang yung direction eh. Alam mo, ito lang eh. So, pag nawala to, magdidiskaril ka eh. Which is, Pinagsisihan mo? Proud din ako sa... Oo, nung time na yun. Pero... You did? Pero... Moving forward, after na nung... Pero ngayon, na-realize ko na parang pwede namang idaan lahat sa... Yung baga mag-compensate kayo pareho. Siguro by that time, medyo hindi pa ganun ka-mature yung thinking namin na dapat isang decision lang yun na susunod. Pero ngayon, kung mangyari man ulit yun, maulit yun, siguro pwede naman kayo mag-compensate and then magkasundo kayo na eto, ganyan. And then kung gagana to, gagana. Kung hindi, pwede nating baliin ng konti kung paano gagana. So, ganun lang naman eh. Kung bagay dadaan lang sa maayos na usapan eh. Di ba? There's a saying na na naman. Okay lang, sir. Ayun na naman. Pre? Hindi, ganun na di ba? Isipin yun, for you guys, what is love? Okay? 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 Next. Ako naman, first time ko yun ginawa Yung... na never ko na ulit gagawin. Siguro yung magmakaawa. Pre, For love. sabihin ko pala. Okay. Kasi parang, ewan ko, siguro, dahil tumatanda na din ako, dapat hindi siya hinihingi eh. And dapat din, hindi din yan hinihingi sa'yo. Parang, alam mo yun, parang hindi ko siya hinihingi, hindi din dapat hinihingi sa akin yan. Parang, kumbaga, dapat automatic lang yan na Nandyan. Pusa lahat. Siguro, masasabi kong yun yung pinaka-daring kasi doon ko din na-realize na
nagkukulang na din yung pagmamahal ko sa sarili ko. Para magawa yun. And wala, yun lang naman. Ikaw, Thea. Ako siguro pinaka-daring sa akin sa love. Masakit man isipin, Amen. tanggapin, na yung nagstay ako or pumasok ako dun sa situation knowing na option lang ako. Oh, no. Na alam ko na yung gumigising ka everyday na hala, today na kaya yung day na sabihin niya Ikaw na wala may, na. may iba ng, na doon na siya sa iba niyang napili. Ganon. Wow. Gusto niyo mag-alak But na lang? why did Parang you stay at that moment? Ano yung nasa isip mo na sabi mo na hindi isusugal ko to kahit na alam kong option Kasi lang mahal ako? ko, sobra kong mahal. Alam niyo, yan yung parang cliche man siyang sabihin, pero it's true eh. Once na mahal mo, yun lang yung nagmamatter. Wala kang pakialam. Diba? Ang cliche man yan, na sabihin mo, hindi, mahal ko, kaya papatawarin ko. Hindi, mahal ko, that's why I'm going to give second chances. Hindi, mahal ko, kaya nagpakatanga ako. Pero totoo eh. Kasi mahal mo, kaya ka sumugal sa mga gano'n. I don't know if kilala niyo si Direct Flow, Ah. Direct Flow Reyes. Siya yung isa sa writers ng December Ave na concert, yung recent. Tapos, tinanong, nung sinusulat niya yung concert, tinanong niya kaming mga friends na parang, simple question lang, why do we love? Tapos, isa sa pinaka parang main na naging answer is na, for some reason, kasi love is just the easiest thing to do in the world. Na kahit nasaktan ka na or kahit nakakasakit ka ng ibang tao, pag nagmamahal ka, parang ang dali-dali niyang gawin. Correct. Go lang ng go. Love Sa lang mga ng ano dito, love. sisig? Yes! Saka bakit? Tokot baboy, please! MP life Oo. po. Tapos pasalang nung magbalik. Alam mo sa'yo, by silent Sam. Actually, no. Ang love talaga, it's actually the easiest thing. Sobrang dali maging daring. Totoo. Or maybe Pagdating just- sa love, yun yung easiest na mag-push sa'yo. Like, siya yung strongest way to push a person to do something. Salita naman kayo, Diba? guys. Hindi Host. ako naniniwala dun eh. Hindi. Alam nyo, Okay. alam nyo, tama. Hindi, eto wait lang. Ay, grabe sila. Dahil oh. usapang love tayo and lahat tayo nasa showbiz industry. Yes. Di ba, Okay. there was a time na pinag-usapan natin yung mga love team, yung mga issues, yung mga rumors. Pero isa sa mga artistang wala talaga ako marinig na any love rumor is kay Royce. So Royce, may jowa ka ba ngayon? Are you Gusto single? niyo Or tubig? magaling ka lang talaga magtago? Kuha ko kayo ng juice. Or orange juice. Sige Puno ka, pa, may tatanggal oo. na siyang roll. Magkano? Hindi ko narinig yun ha. Baka may tanggihan ka na naman roll. Bahala ka. Pineapple juice. Sumagot ano ka. nga? Hindi. Pare. Pare. Hindi, ako naman, magiging straightforward na ako dyan. Kasi alam nyo, ano ba yan? To si Hailey, yung binibigla ako sa mga tanong nito. Wala, sagutin mo. Hindi. Gusto na ano. Hindi. Kasi ako naman, like, hindi ko naman itatanggi. Alam Yes niyo or yun. no lang talaga. Hindi nyo naman, kasi sa panahon natin ngayon, di ba, kita nyo nga, ang taas na lang gas, oh. Di ba? Grabe. Alam nyo, napadaan ako sa kanina. Ang dami mo may sinasabi, Royce. sa gasoline station, ang haba ng pila. Ang dami mo sinasabi. Grabe. Sagutin mo na Pero, lang. nakapila sa'yo. Hindi, alam nyo, pero kayo, ano pinaka-daring nyo na nangyari yung Hindi. pagpapagas? Royce, are you single? Yes or no? Alam nyo, okay, ito na! Yes. Ayun na. Oh, go. Hindi, hindi naman din, Sagot ka na lang. Ang dami mo sinasabi. Nakakairita na. Alam mo, kasi, isa lang ang may ibig jowa sabihin yan. kung hindi mo masagot ng yes or no, may jowa ka. Di ba yun lang yun? hindi kasi, alam nyo, lahat tayo nagdadaan sa proseso na parang kailangan nyo munang alamin kung ano na yung Pack mga up na nangyayari tayo? sa buhay nyo. Di ba? Nakakainis na. Di ba? So like, Naintindihan kita pare, wala. oo nga pare. Nasa ano siya, nasa complicated situation. So, Kasi alam nyo, hindi mo naman kasi pwede confirm kung hindi naman talaga, like kung hindi pa niya kino-confirm sa'yo. Parang Diba? nanginginig yung labi ni Royce. parang bigla ako Umuupo nauhaw. ka na, pare. So, ano ba? Wala, ubus na yung ano ko. Nauuhaw na ako. May dinedate ka ngayon. Hindi kasi ganito nga yan, pare. Alam nyo,
Sa panahon natin ngayon, ang gulo na ng bansa eh. Ikaw ang magulo. Diba? Ikaw ang magulo, Royce. Huwag mo nang idamay Bahala yung ka bansa. sa buhay mo. Hindi. Pupunta tayo dyan. I pero think sa ngayon, ayaw wala niya, pa. I think Hindi. ayaw niya sumagot. Pupunta tayo dyan, pero sa ngayon wala pa. Pero hindi ko maitatanggi na normal din akong tao at meron akong mga taong nakakausap, taong, di ba, someone to ano. Pero Okay. like, pupunta tayo dyan sa time na yan na kapag definite na yung magiging sagot. Yes. Yes. Oh, we Ang respect that. showbiz. We respect that if you want to keep your private life private. Yes, Yeah, okay. oo. Kasi Oh, ano sige. ko eh, Normal naman private yan na eh, tao normal. ako eh. Yeah, like, alam mo yon medyo, neto nga, nahiya ako eh na, Ah, shy Oo. type ka nito, Wala ha? ka niyan? Shy type kasi ha? Okay, Oo. okay. Yan po yung Royce Cabrera na nahihiya. Yeah. Yes, okay. Correct. Pero pagdating sa mga roles, meron bang mga Kasi hindi roles ako na yun. parang nahihirapan ka? Hindi kasi si hindi ako Royce yun, hindi si Royce yun. Oo, okay. Kung Yun yung pinag-uusapan tao. natin yung roles na ganyan, and mostly talaga yung mga role na binibigay sa'yo are very challenging, very daring. Was there a time na napagod ka rin gumawa ng mga ganong klaseng roles? Oo naman. Talagang may time na na-burnout talaga ako kasi parang uuwi ako ng bahay na parang, ano pa ba ako? Sino pa ba ako? Mapatanong ako ng ganun. Kasi ang dami ko nang ginagawa eh. Minsan nagsasabay-sabay pa yung iba eh. So, hindi ko na alam kung sino yung totoong ako. Kaya minsan kailangan ko magpagpag. Di ba? Totoo. Na parang makahinga man lang, inom, So para ano maibalik yung mga yung... ways mo para magpagpag? Gusto mo bang malaman? Bad trip? Tanong lang naman gusto nyo malaman ha. Gusto nyo malaman. Malamang, Hindi. tatanong ako Kaya eh. nga. Hindi, kasi ako, usually ang ginagawa ko, kapag talagang medyo naramdaman ko na nababurnout na ako, lumalabas ako with friends or minsan nag-chill lang kami, inom, ganyan, para malaman ko kung sino pa rin yun ako. Totoo. Maibalik Kasi- yung routine ko as Royce. Yes. Kasi kapag tuloy-tuloy yung trabaho natin, parang mechanical na yun, na robot na ito na yung gagalaw mo. Tapos makakalimutan mo na kung ano talagang ikaw eh. Di ba? Totoo. Minsan nga pag may abang inaaral pa ako, minsan bigla na lang pipitik yung utak ko, sasabihin ko yung line, gagawin ko yung gesture. Lalo na pa nag-observe ako sa surroundings, ganun ginagawa, gawin ko kaya yun. So kung titignan nyo ko from afar, baliw ba to? Pero inaaral ko yun sa sarili ko, yung mga nuances, ganyan. Yeah, lahat yun inaaral ko eh. Hindi ka naman parang natakot ma-stereotype or ma-typecast sa mga ganong klaseng role. Madalas ang tatanong sa akin yan. Ako hindi. Kasi as an actor, trabaho natin gampanan kung ano yung job na tinanggap natin. Unang-una, hindi mo naman tatanggapin yun kung hindi mo gusto rin gawin eh. So pag tinanggap mo yan, at kung ilang beses yung ulit mo ganyan tinanggap, so kailangan mo panindigan yun. So hindi ako matatypecast kasi, hindi ako na-worry na matypecast kasi as long na may trabaho pumapasok sa akin, may mga tao nagtitiwala sa akin na kaya kong gawin to. At alam kong isa ako sa mga parang madaling lapitan for that kind of role or job. It's a win-win situation for Yeah, me. correct. Diba? To be honest, you're one of the few people in our generation who can do yung mga ganyang klaseng roles. Sobrang few na lang talaga sa generation natin yung ganyan katapang kay Royce. Pagdating sa pagtanggap ng mga characters na ganyan kalalalim. Tsaka sa totoo lang, parang hindi ka naman obligado na mag-yes agad eh. Correct. Like, hindi porke magaling ka dun Yun sa role na yun, parang kailangan mo kagad tanggapin eh. Yes, yes, Parang yes. minsan, gusto mo lang talaga i-stretch yung sarili mo, tsaka malaman kung gusto mo ba talaga yung isang bagay. Yes, tama. Kaya doon papasok yung help ng management mo na kung ano bang nakikita nilang pwede mong gawing branding yourself, Yes. path mo, career mo, para may opinion ng ibang tao. Pero Royce, you are also one of the few who've experienced almost every kind of acting. Film acting, TV acting, and now you transition to theater acting. Dapat Gaano Royce. kahirap or ano yung mga preparations na ginawa mo dun sa iba't ibang klaseng type ng acting na yun? Kasi I've heard na ibang-iba yung teatro sa TV or sa pelikula, di ba? Oo, alam ni Tean, di ba? Ibang-iba. Different workshop, atake. So, medyo mahabang conversation to kapag inisa-isa talaga natin eh. Pero to make it short, sa teatro kasi, tuloy-tuloy ka talaga. Simula pagpunta mo doon, up to end, tuloy-tuloy, walang cut. So, yung emotion na dala-dala mo, kailangan tuloy-tuloy din yon. Baba, taas, baba, taas.
So siguro yung preparation na ginagawa ko for the thing, syempre, rehearsal na hanggang sa dumikit na sa'yo yun. Tulad nga siya sabi ni Tea na parang pag natapos yun, minsan parang hirap bitawan. Kasi nakadikit na yun sa'yo eh. So yun yung training ground sa theater. Discipline, memorization, and then talagang kailangan mong buhayin yung karakter na alam mong hindi naman totoo sa sarili mo. Can you Eh, say na yung theater yung pinakamahirap na type ng acting? Like, Well, iba-iba eh. Iba-ibang genre kasi may straight, dance, musical and dance. Iba-iba eh. Iba't ibang genre eh. Pero itong ginagawa ko kasi ngayon, dance and acting to. So, nandun ako sa genre na yon, which is quite hard kasi everyday kami rehearsal, ganyan, hanggang gabi. Pero, yeah. So, i-promote ko na ba? Oo, Pwede na? Ano na lang, gaano ka ka-daring sa role mo dito sa Sa Endo. Endo. Yun ang dapat yung abangan. Ayan, kaya panoorin niyo yan. So, itong ginagawa ko po ngayon, Endo, which is a stage adaptation po from movie, Cinemalaya movie way back 2007. So, produced ng Ticket to Me and under PETA Plus PH. Ayan, ipapalabas yan sa... mag-run kami from April 10 to May 10 sa PETA Theater. Dito lang, sa QC. Lapit lang. So, nood kayo guys. Makakasama ko syempre si Miss Jasmine Curtis Smith, Rizzy Reyes, Yana Bernardes, Mara Esteban, Kate Alejandrino at marami pang iba. Directed by Melvin Lee and syempre the one and only writer namin, Miss Lisa Magtoto. So, ang title nito, Endo. Yung story niya, which is the title itself, end of contract. End of contract. Oo, so yung mga endo workers natin in a daily life, in a normal day na may papakita namin dito kung ano ba yung naging takbo din ng buhay nila. Kasi parang alam naman natin, mostly lumalabas yung mga public figure, Yes. showbiz Parang yung- influencer, yes. ang buhay nila, di ba? Pero what if bigyang pansin naman natin yung buhay ng mga endo Normal na workers, tao. mga talagang normal na tao na Yeah. nakikipagsapalaran everyday na wala silang kasiguraduhan kung hanggang kailan lang sila sa trabaho Tama. na to. Oo. At kung trabaho lang ba yung problema nila, kasi paano yung family nila? Paano yung financial nila? Paano yung love life nila? 'Di ba? So lahat yun tinatakil nila sa buhay nila na hindi nakikita ng ibang tao. So happy ako na nabigyan ako ng pagkakataon na mag-play dito as Leo, yan, yung lead character. And sana marami kaming mahikayat na viewers and audience para mas maipakita namin sa tao kung gaano din kahalaga yung mga endo workers natin. Pero Royce, yung role mo na yan, nakaka-relate ka ba? Or tingin mo medyo malapit siya sa buhay mo? Brother, sobra. Kasi ako hindi ko lang alam sa inyo kasi bread and butter ko itong industry natin, entertainment industry. So alam naman sa trabaho natin, pag umulan, bagyo. Pag tagtuyot, nga talaga. 'Di ba? So medyo nandun na din tayo sa endo eh. 'Di ba na parang after sabihin natin after this, itong hosting job natin. Wow. 'Di ba hindi natin alam what's next? Exactly. After ng serye, what's next? Tama. 'Di ba? So medyo belong na rin tayo sa part na 'yun eh. Unless meron talaga tayong kontrata for a certain years na meron tayong guaranteed May money. network contract. May network contract. Di ba? May-guaranteed tayo for certain years. Pero tulad natin na parang no pay, no work, parang ganon, di ba? So medyo part na rin tayo dun. Kaya sobrang relate talaga ako. And then, Totoo. I'm happy na binigyan ako ng pagkakataon na to portray this kind of role. Nag-audition ka dyan? Ako pa panood. Sagot ko. Nag-audition ka dyan? Ganda ang sagot ko kasi na-briefing ko na yun eh. Hindi, joke lang. Hindi, nag-audition ako dito kasi, may ginawa kasi yung theater before, The Facts, kasama ko si Miss Jackie Lublanco. So, nanood yung mga ibang taga-PETA, Ticket to Me. So, in-invite nila ako to read this script role and then, yun. Thank God, amen, and nakuha. Galing. Nice. Yeah. Congratulations. Inibitawan ko po kayo at makakabili po kayo ng ticket sa tickettome.net. Yes. Diba? Tickettome.net. Ayan. So guys, medyo bili na kayo dyan kasi sa naririnig ko medyo ubusan na yung mga ibang slot eh. Lalo na yung VIP and yung magandang pwesto. So check nyo lang yung ano dyan. Nasa bio ko yung link. Ayan. Exciting. Yun, Congrats, grabe. bro, ngayon Yes, pa lang. thank you. Congrats, Ate Congratulations, Jazz. pare. Thank you. Congrats, manonood kami. Yes. Pag ikaw hindi Manonood kita kami, nakita doon manonood kami. Totoo Promise. talaga. Isang Manonood buwan kayo. yun eh. Isang Manonood buwan na kayo, run. So, manonood.
Parang labas ng ilong ah. Ano kaya Siyempre, yan? manonood yung Triggered Family. Oo, Diba? naman. Bilang ano, Bilang regular host. Oo, yung Triggered Family ko. pa kami gumawa ng episode eh. Oh, bakit hindi? Di ba? After show, mag-ano tayo doon. Pwede, Oo, pwede. diba? Oo, manood kayo Triggered Family ha. I'm sorry, hindi ako nakabalik masyado, pero sana supportahan Okay niyo lang, ako dito. okay lang. We're proud of you. We Next time, kunin understand. nating guest yung mga, ko. Castmates mo. Castmate ko. Oo. Yeah. Got Wow, you, bro. host. Thank you then, Ticket to Me and Peta. Yes, Yes, congrats, solid, guys. solid sila ka-work. Solid At sila syempre, isasama din namin si Jeff tsaka si Sean. Oo Tsaka si naman. Cheska. Si Cheska. Oo naman. Ay, Kasi kinakalimutan mo Cheska. si Cheska. Tsaka si Cheska. Alam nyo, may episode pa ba na makukumpleto tayo? Kasama si Mark. Oo. May ganun ba? Feeling ko. Feeling ko, di ba? Yes. Feeling ko. Oo, feeling. Sana, Abangan sana. natin yan. Kami Yung mga hindi pa endo. Oo, tama. May mga kontrata sa Trigger. Yes. Well, thank you so much, Ron. Thank you, thank you, thank you. Salamat, Yes. Triggered May Fam. saya, saya. Grabe. Oh, Thank you yun. so Thank you much. so Grabe. much. Oo. At syempre, maraming salamat sa The Cozy Cozy Cafe. Cafe. Cozy Cafe. Thank you, guys. Medyo talagang, Naubos I namin. think we have to Ay, try the cake Oo, before we we have go. to try. Okay, Oo, sige. try Anong mo gusto natin niyo yung dito? cake. The cheesecake? Napansin nyo pa? Or Nagpakuha na ube nga akong cake. Tupperware eh. Sorry. Sana pinulungan mo ko, pre. Magte-take out. Ayan. Tikman muna Tikman natin. Go, Sweet. banat. Gusto ko yung cheesecake. Oo, pero hindi ko naman masyadong. Oh my God, ang sarap ng cheesecake. Very subtle lang yung pagka-ube nito. At saka hindi siya masyado matamis. Oo, linya ng mga tita. Trentahin. Next Friday po ulit, subaybayan nyo ang Triggered, 7 p.m. Yes. And don't forget to rate 5 stars sa Spotify. Yes, please. Siyempre, huwag nyo rin kalimutan na i-follow ang aming mga social media accounts. Okay, bye mga ka-Triggered! Thank you, guys. Thank you, Ron. Bye mga ka-triggered! Thank Watch you! Endo! Thank you. Salamat, Watch salamat. Endo.